Wala tayong ride para sa video na to dahil si Pacquiao ay nasa bahay lang. Madaling araw na kasi ako nakauwi galing Pandi, Bulacan. Puyat pa kaya nag-commute na lang ako papunta dito sa Lipa, Batangas para makatulog habang nasa biyahe. Mula sa SM Lipa, sinundo kami papunta sa isang lugar na matagal nang nire-rekomenda ng kaopisina ko. Isang ilog na malapit sa lawa ng Taal. Sa tingin ko, kung tatanungin mo yung mga taga dito tungkol sa destinasyon natin, baka hindi nila sabihin na maganda doon. Malamang ang sasabihin nila, matarik ang daan doon kaya mag-ingat ka. At tama naman sila, talagang matarik ang daan pababa. Sa totoo lang, habang pababa kami, medyo naiisip ko na okay na rin siguro na hindi ako nakamotor ngayon. Pero habang nakikita ko yung mga tanawin, naiisip ko na sana nakamotor ako para masubukan ko tong daanan na to. Ang gulo, di ba? Medyo hati yung nararamdaman ko. Parang ang hirap isipin na ilang minuto lang mula sa sentro ng Lipa ay may ganito palang lugar. Okay, dito tayo bababa sa ilog na maliit. Maliit lang naman yung ilog. Ano yan? Ano ko? Swimming ano ko? Kasama ko nga pala ang mga kaopisina ko dahil ito ang outing ng grupo namin. At sa grupo namin, kami ang mga late. Bandang alas 8 pa lang ng umaga ay nandito na sila. Samantalang kami, pasado 1:00 na ng hapon dumating. At dahil nga late kami, ay naiwasan namin ang paghihiwa, pagluluto at pag-iihaw. Kaya diretso kain na agad. Tip yan ha. Hindi pa man kami gaanong nakakapagpahinga nang magkayayaan na pumunta sa waterfalls. Kahit hindi ko alam kung saan yon, ay game agad. Ay, pero bago pala yan, turon muna. Isa, dalawa, tatlo. Ikaw din. Hindi, mamaya daw ang bayad. Ako, naulan na. Habang kumakain, habang naglalakad papunta sa waterfalls, ay nagsimula na ring umulan. Mahigit 30 minutos ang trek papunta sa waterfalls. At para sa isang tao na hindi sanay sa ganitong klaseng lakaran, medyo napapalaban ako. Pero nag-e-enjoy ako. Matagal ko na rin kasing gusto na makaranas ng ganito. Kaso lang kasi sa mga ride ko, madalas na mag-isa lang ako kaya lagi akong may dalang gamit. Pero sa pagkakataong ito, magaan lang ang dala ko.
Walang riding jacket, walang helmet, walang boots, walang mabigat na backpack. Kamera at supot ng mahahalagang gamit lang. Kaya mas nakakapokus ako sa paligid at sa mga dinadaanan namin. Medyo masukal na dito. Hindi naman namin in-expect na magiging maulan to. Kasi kanina matarik yung araw eh. Matirik pala yung araw. Tapos ngayon ito na siya. Umuulan. Yan, mas malabo. Ang hirap kasi pag salamin, puro tubig na. Eto, pag walang salamin, mas malabo. Sa ngayon, medyo parang nakapag-sisi itong pagpunta dito sa waterfall. Kasi, eto, naulan tapos, eto, medyo madulas yung daanan. At ito, pababa ulit. Nako, ang mahirap to. Ang hirap nito. Medyo ang hirap ng taas baba. At ako ay hindi naman sanay sa ganitong klaseng lakaran. Pero okay lang kasi adventure pa rin to. Hindi pa ba tayo dadating doon? Layo pa ba? Kaya, dali pa. Parang ang lakas maka ano? Jurassic Park. Nung view na yon. Ang ganda, pero syempre medyo iba yung lugar. Syempre, wala naman dinosaur dito. Ewan ko kung may ibang hayop dito. Ang tagal eh. Hindi na kami makarating-rating doon. Sana nga malapit na. Nakakatuwa to ah. Nakapagod pero nakakatuwa siya. Ako nag-enjoy ako sa ganitong activities. Ha? Yan na daw yung call. Hindi yan yun. Ang layo ng nilakbay tapos ganyan lang. Hindi pa rin natatapos tong mga akyatan na to. Ano? Natatanggal na short mo? Ha? Ang bigat. Baka walang garter yan. Ayan oh, may basura. Yan ang palatandaan pagka malapit ka na sa pupuntahan mo. May indicator. Malalim ba? Ano ba to? Hirap, bato-bato. At ito na yung waterfalls na pupuntahan namin. Hindi man ito yung pinakamalaki o yung pinaka-impressive na talon na napuntahan ko, pero pagkatapos kasi ng mahigit kalahating oras na lakaran sa ulan, parang reward na rin ang malamig na tubig. At dahil kanina pa ako basa ng ulan, hindi ko na rin ganong ramdam ang lamig.
Ano meron dyan? Baka bawal dyan. Mapayapa, parang kakaiba na yon. Pag-akyat naman dito sa taas ng waterfalls, biglang nag-iba yung pakiramdam. Nawala yung tunog ng bumabagsak na tubig, napalitan ng tunog ng ilog, at parang sakto na tumigil ang ulan. Sa pabalik namin, pareho lang ang dinaanan namin. Pero mas madali na. O siguro dahil alam namin kung ano yung naghihintay sa dulo. At pagdating sa camp, isang bagay agad ang sabay-sabay naming naramdaman. Gutom. Kaya ito, kain na naman tayo. Kainan ulit. At pagkatapos kumain, ay merong pamatid uhaw. At syempre sa mga ganitong sitwasyon, alam na kung ano ang pulutan ng magkakaopisina. Yung mga kaopisina namin na wala dito. Alam mo yun, yung pagchichismisan nyo sila at sisiraan, tapos sasang-ayong ka. Kasi hindi mo naman pangalan yung pinag-uusapan. Biro lang yun na mga halapips. Habang nag-iikot sa paligid, may napansin akong signage. Taal Lake Villas. Pero sa totoo lang, wala naman akong nakita kahit isang villa. Kaya sinundan na lang namin ang daan para tignan kung ano yung meron sa kabilang side. Ito na yung Taal Lake. Aabot pala yun dito. Ang kalmado. Tignan natin yung tubig. Oh. Ang init ng tubig. Para siyang may heater. Pagkatapos ng isang hapon na puro ilog, putik, ulan at lakaran, parang magandang paraan din ito para tapusin ang araw. Ang ganda dito. Puro puno, para siyang gubat. Kaya yan, nakakatuwa. Para siyang yung, ano ba tawag dito? Naiisip ko yung sa Hunger Games, yung sa Catching Fire, yung jungle nila, parang ganito. So, yan na mga halapips. Maraming salamat sa pagnood ng video na to at sana ay nagustuhan ninyo. Pa-like na lang and subscribe yan sa baba kung nagustuhan nyo itong video na to. At syempre pwede kayong mag-comment dyan sa ibaba. So, daming isda.
So yun, muli maraming salamat mga halapips at hanggang sa susunod na ride. Bye bye. Yun lang, hindi pala ride to kasi nga nag-commute ako. Dami kasing aberya kanina.